Happy New Year for the 2026 year of the horse. Kung malas man tayo sa Year of the Snake, the 2025, ay kailangan tumakbo na tayo ng mabilis sa 2026 Year of the Horse po. Sakay tayo sa kabayo ng Pilipino. Okay? Ito po ang ating pag-usapan sa ngayon. Ang pag-usapan po natin ay patungkol po doon sa pinakamalaking kasinungalingan na nangyari sa taong 2025. Kung ako inyong tanungin, although marami pa ibang kasinungalingan, pero ito ay matuturing mo ng malaking kasinungalingan. Ang kasinungalingan na una na tunghay natin, nakapantay nito ay pwede naman ang kasinungalingan ni Bongbong. Mamaya na natin tatakil. Ito muna pag-usapan natin. Okay? Ito po, umpisa natin sa pagbati uli ng Feliz Cumpleaños. Happy New Year. Tapos pinagdadarasal ko kayo na lahat kayo ay magkakaroon ng magandang New Year kahit wala tayong makain ngayon. Ako po, frankly speaking, baon po ako sa utang. Kaya hoping na magkaroon ako ng magandang mga transaction na para mabayaran ko mga utang ko at makabirit na ako kagaya sa inyo o na pinapangako ko na idadasal ko at dinadasal ko na ngayon po. Na Lord, Allah, sana po yayaman kami lahat ngayon, mga maralita yayaman. At saka, sana po mag-umpisa na kayo mga Gen Z. Sana mga anak ninyo na mga nakikinig sa akin kasi medyo matanda nakikinig sa akin, paki-encourage yung mga anak niyo na magiging politiko. Gusto ko maraming Gen Z ang tatakbo sa 2025 at saka barangay elections. Takbo ng barangay kapitan, takbo ng barangay kagawad, lahat ng mga Gen Z, Team Gen Z tayo lahat. Tutulungan ko kayo, ilalive natin ang inyong kampanya ng lahat ng mga Gen Z. Gen Z lang, wala akong pakialam sa mga matatanda. Okay? Kasi gusto ko, mga bagong dugo, bagong ideya. At kung bagong dugo at bagong ideya, malamang na yan po ay mga bagong ugali ng mga klase ng Pilipino na hindi nagnanakaw. Okay? Happy New Year. Ito po ang ating unahin. I-presenta ko kaya muna yung sinasabi ng PNP. 3D scan daw nila na sabi nila ay nagpadaos-dos itong klaro na hindi mawala sa isipan ko sa pagkinig sa mga sa 3D presentation ng PNP. Pero actually, unang napuna ko, nagpresenta sila ng 3D. Ano mo ba yung 3D? Three-dimensional? Marami nakakalam nito, hindi lang mga engineer. At nakuha ko rin ito in fairness, no? Ako'y napapasalamat sa mga analysis ni Kaloy Roy. Although maka-BBM siya, pero pag-usapan na lang natin dito yung katotohanan, yung analysis sa pagkamatay. So kung makita mo, ito yung 3D scan, makita mo yung parang dilaw, yan po yung parang hugis ng lupa. At yung sa taas, sa tuktok niya, ayan ay semento ng Cannon Road. Ito mga asol-asol, iyan kuno ay mga damo na dinaanan. Nang ibig sabihin nila, dahil nakakitaan nila sa kamay ni Cabral na mayroong mga gas-gas, so ang kaisipan ng Philippine National Police ay nangunyapit o di kaya gumanon sa nag-attempt, sumubok na mangunyapit si Cabral at sa bato tumama ang kamay niya kaya nagkagasgas. At ang iba pang gasgas ay sa likod niya. Paano makagasgas sa likod? Isipin mo ang posisyon ni Cabral ay nakaupo, nakaharap sa ilog sa bangin. So kung mahulog siya, ay chances are tama, likod, gasgas sa likod. Pero ang problema ko, paano nagkagasgas sa kamay? Nagpaikot ang katawan niya?
So, yan ang mga bagay-bagay na mga one of the candidates para magiging scam of the year, itong mga investigasyon na ito. Ang pangalawa dito makikita mo, sa kanilang presentation ay sa paa, ang paa ng katawan ni Cabral ang unang tumama sa bato. At na-dislocate daw ang bone niya, kaya yan ang dahilan kung bakit paa. Pero sabi naman ni John Vic Remulla, wasak daw mukha. Imposibleng mawasak ang mukha kung paa ang unang tumama. Kaya that's another part of the biggest scam of the year na ginagawa ni John Vic Remulla. So, ang isa pang nakita ko, ipapakita ko, yung katawan ni Cabral, kung si Cabral man yun, nakita habang nakahiga na patagilid sa kanang side ng kanyang katawan, ang yun nakalapat sa lupa, sa bato. Tapos naka-bend ang kanyang dalawang paa ng sabay, parehong anggulo, parang bendalo. Tapos ang likod niya may sinasandalan sa likod na nakatagilid siya. Tapos ang ulo niya naka-bend naman papunta naman doon sa harap. Paano mag-shoot sa butas yun? Ang isang katawan na nahulog. Hindi ko maarok kung paano mangyayari. Marshall Celerio, yan ang dapat title ko nga kanina, Biggest Lie. Pero ang tinitle ko, Biggest Scam na lang. So, Scam of the Year. So, yan, pakinggan po natin muna yung National Police, Philippine National Police sa kanilang presentation. Colonel Pierre Paul Carpios says the 3D scan of the crime scene showed that Cabral fell to a point only 0.2 meters away from the base of the ravine and 16.9 meters in height from where she was last seen. Kung tinulak ito, Tingnan mo na, ang unang live pala dito yung 3D. Hindi po ito 3-dimensional. Imaginein mo yung video, yung lalabas sa video, yan ang 3D na makikita nyo. Merong X, Y, and Z coordinates po sa mga mathematicians. Okay? Ulit-ulit. Scene. kung tinulak ito, chances are, lalayo pa siya doon. So makikita niyo dito na ang kamay niya, yung palm ng kamay niya, ay may gasgas din po. No? Pati yung likod, may gasgas din po. So ang laki pa natin ang palm, sa palad. May gasgas. Kung may gasgas sa palad, ang ibig sabihin, paano nagkagasgas yan? Yung unang tanong. So the most or the likeliest reason is iyan nakakapit sa bato na napatihulog pa siya. So kung nakakapit sa bato, kaya nagkaroon ng gasgas. Ngayon ang problema ko ba, may findings na sasabihin niya, may sa likod, paano? Pag sa bato, tumalikod. Tingnan natin. unang probabilidad na nagpadaos-dos po talaga siya. According to the PNP Forensic Group, the complete autopsy report of Cabral's death revealed a significant injury pattern consistent with the feet. Ulit-ulit PNP Forensic Group. Ang laki po ng probabilidad, may gasgas din po. So ang laki po ng Sa likod may probabilidad, gasgas din po, sabi niya. may gasgas din po. So Ulit-ulit. ang palm ng kamay niya, ay may gasgas din po. No? Pati yung likod, may gasgas din po. Klaro ha, pam. Sa harap, pam. May gasgas. Tapos sa likod, may gasgas. Paano nangyari? Ang hirap na intindihin to ha. Kontra sa physics yung sinasabi ni Colonel Carpio ha. So ang laki po ng probabilidad na nagpadaos-dos po talaga siya. According to the PNP Forensic Group, the complete autopsy report of Cabral's death revealed a significant injury pattern consistent with a feet-first fall injury from a height. It also placed the time of her death between 3 p.m. and 5 p.m. in the Klaro ha, feet first. Paano naman sinasabi ni, sabihin ni John Vic na wasak ang mukha. Tapos sa aking hawak na tawag nito na autopsy report ay hindi. So lalong nagulo itong mga investigasyon sa pinaggagawa nila. I should say na dapat sana magwiwis na lang ako ng lahat ng trabahante natin sa pamahalaan ay magiging tapat naman sa katotohanan kahit hindi nila mahal asawa nila
o hindi na mahal ang trabaho nila, maging tapat naman sana sila sa katotohanan. Yan ang aking pakiusap. So ngayon, yung hematoma, ibig sabihin hematoma ni parang gasgas na may madugo. So base sa aking binabasa na autopsy report, ay wala ko nakita na yung face niya, yung ulo niya ay may sira. Ang kamay lang, scalp. Scalp. So scalp sa ulo, sa may, ibig sabihin no, scalp yung sa may buhok na area. Nagkakuan, kumbaga parang nakabukol-bukol. So subdural hematoma, gross, congested vessels, coronary atherosclerosis, 20% occlusion. So, yan po ang hindi natin maintindihan, no? Pero anyway, yan na ang ating titingnan dito, yung patuloy na pakinggan natin yung sinasabi ng PNP. Number 18, and determined that the cause of her death was blunt traumatic injuries to the head, trunk, and left upper and lower extremities. As for the fingerprint exam, Corpus says the right and left post-mortem fingerprints and the fingerprints marked S were impressions made by one and the same person. According to Ang sabi dito ng PNP, humingi sila ng detalye ng fingerprints ni Cabral sa NBI. At kinumpara nila yung fingerprint sa NBI at saka ni Cabral at saka fingerprint ni Cabral kuno sa nakuhang babae na namatay na sinasabi nila na si Cabral yun. Yan ang sinasabi nila. Kaya papakinggan naman po natin itong interview ni Karen Davila kay John Vic Remulla. Ano sinasabi niya rito? Ayan, diyan na ng misis ko. They've damaged your legs. But Damage ang legs. but both hands are broken. Hands were broken. Sabi ng polis, may gas-gas lang, broken na sa kanyang both hands. Ay, Diyos ko, tulungan mo po ako. Paano ba ito? How can we reconcile? Anong klaseng utak ito? Andiyan ang misis ko, mahal ko yan. Pero hindi yan sinungaling, si John Vic sinungaling. Happy New Year, misis ko. Ito, ang hindi ko maintindihan, wasak. Both hands are broken. Tapos, dagdagan pa nag 24 hours na kanyang DNA test. Naku, where in the world that you can find a DNA test completing only in 24 hours? Sabi ng mga eksperto dyan sa UP at saka PGH, ay it takes you 2 weeks to know. Kasi unang-una, pahirapan pa sa pagkuha ng samples. Kukunan mo, iswab mo o di ka susugatan mo kamay ng namatay. Kunin mo yung tissue. Kukunin mo yung DNA structure. Ang DNA is deoxyribonucleic acid. Yung mga chromosomes niya yan. Ang pattern ng chromosomes ng katawan niya. Sa kada cell, kada isang cell, kasi trillions of cells ang laman ang bumubuo sa katawan ng isang tao. So kung kukunin mo isang cell, ma-microscope mo, makikita mo ang pattern ng cell ng isang tao. I-compare mo sa cell na makukuha mo sa sample sa kanyang anak. Kasi ang anak ni Cabral, ang tanging sigurado tayo na kanyang kaparihan na DNA structure. Unang-una, wala tayong nakitang may anak doon na nagpakita. Ang nagpakita nandun yung asawa niya na matagal na pala silang hiwalay. So pwede natin ma-explain na hindi niya na mahal si Cabral kaya hindi na siya umiiyak. Pero por Diyos por Santo, ang mga anak asan? Nakita ko, may litrato pa sila sa Singapore, pinuntan ko sa Singapore, yung Universal Studio, nagpa-picture din ako ron. Nagpa-picture dito si Cabral, tsaka dalawa niyang anak na babae na magaganda. Ngayon, kung may mga anak siya na magaganda pala,
With more reason na mauna pa ang anak kaysa tatay nila na pumunta doon sa lugar kung saan namatay na balitang-balita naman sa internet ang pagkamatay, pagkahulog ni Cabral. So in 2 hours time, nandun na kagad dapat ang mga anak niya. Noong December 19. Kasi December 18 siya nahulog ko, no? December 19, inalsa mula sa bangin ang katawan na double dead ang tingin ko. Hindi na si Cabral yun. Dati ng patay yun, na ginawang patay ulit. Bakit hindi po sumipot ang mga anak para sa DNA test? The only DNA test that is possible to happen to determine the identity of the person who was dead at that time is to compare the DNA sample of that dead person to the sample of the DNA to be taken from the body of her 2 daughters. Kung hindi magkapareho, wala na, hindi na si Cabral yun. Kung magkapareho, si Cabral yun. Pero, it will take 2 weeks at least in the minimum to get the result of the DNA test. Yan ang sabi ng mga expert doon sa PGH. Nako, anong talaga to? Ito, pakinggan natin ulit si John Vic sa sinasabi niya. And their face hit first. The face hit first! Broken hands. Hit his first, her first, her face hit first. So it could not have been a slip. I'm not a forensic Yes. Could pathologist, have been asleep, hindi daw yan nadulas. Yes. but ito na una eh. Diba? So it looks like it was really a deliberate fall. Ay, bubo mo naman talaga. I'm curious, was she under any form of medication? She had medication, maintenance meds in her hotel room, but nothing for mental health. Tika mo na. Hep. Paano malaman sa kwarto? 19 ng umaga, sila nag-apply ng search warrant. Hindi sila makapasok sa kwarto na inuupahan niya kung walang warrant galing sa korte. Malabo. Okay. Okay. Now, speaking with the family, her husband, for example, did she indicate a form of depression? Was she speaking with them? In fact, the driver said that they were very happy going up. Oy, bibili kita bahay. But that is the usual. Yun nga, happy nga. Kung happy, hindi walang indikasyon na magpapakamatay. Even the last videos or CCTV videos taken from the hotel indicates otherwise. Wala siyang problema sa buhay. But it indicates a firm plot to make it appear that she was dead. Parang ang tipo ba, kumatok pa siya sa driver niya, pasok, pagtapos medyo matagal buksan, pagbukas, pasok agad siya. Para tara na, alis na tayo, may lakad tayo. Parang ganun eh. Tapos, 1 minute lang sila mahigit. Sa loob ng kwarto, makita mo sa lobby, na lumabas ka sa kwarto, mga after 1 minute lang. O, labas, pumunta sa elevator. That indicates, makita mo sa mukha niya, she was jolly. You can never see any depression sign in her gestures, in the manner she walked, in the manner she presumably dealt with her driver. Di ba? Ay, nako. Paano pa mag-Happy New Year si si Cabral? Di ba? Kasi Manwa, si Sarugar. Katindi naman itong diskarte ninyo. So, anyway, pagkasunod dito, ipakita ko naman sa inyo yung litrato na nakuha ng ABS-CBN. Na makikita mo sa litratong yan, yung katawan ng batao na natagpuan after the fall. Yan, tingnan natin.
Ito. Palakihin natin. Yan na may bilog na puti. Kita niyo ba yan? Katawan ko no ng tao yan na pinapalagay na si Cabral. Tingnan nyo, Maggie, analisa natin. Walang putol ang paa. Ayan ang putol. Tapos nakahiga siya, ang katawan, nakasanda, ang kanang bahagi ng katawan niya yung nakalapat sa bato o lupa man. Tapos nakaharap siya sa kamera na ginagamit dito. Parang sinwak. Kaya kung hulog yan, nakabukaka yung paa, nawasak o di kaya nakaharap sa langit ang mata, ang mukha. Walang nagpatihulog na ganun. Imagine mo, nag-struggle ang tao. Pag ganun-ganun, ang kamay gumaganon-ganon, ang paa gumaganon-ganon din. Kung habang nahulog, tapos sumisigaw, wala man lang na mga nakatirang tao, pinakamalayo, pinakamalapit o pinakasabi natin, may bahay dun sa gilid. Wala man lang tao na nakasabi na narinig ang sigaw, ha? Kung Bisaya si Cabral, tama. Kung Bicolana naman siya, tama. Di ba? Walang na testigo na nagsabi na may narinig sila na sumisigaw. Sa Bicol, ang tabang-tabang din. So, yan Ito naman yung driver niya na ang husband niya na wala ring sinabi. Ito. Tingnan natin yung husband niya. In-interview ito ang husband niya. Case of suicide patients, they don't show, but there's a way of forensic. Wala. Si John Vic pa rin pala yan. Wala nang kwenta yung si John Vic na yan. Dito natin titingnan. Hanapin natin ang husband. Ito. Diba? Saan ba yan? Mas magandang iba. Nahanap ko yung video na interview ng Bombo Radio. Saan yung cellphone at mga gadget Ano? ko? Yung Ako hindi pa nakikita. Simula dumating o Sige, ulitin natin. Itong interview kay saan yung husband. cellphone at mga gadget Ano? ko? Yung Ako hindi pa nakikita. Simula dumating o dito. Kasi inasikaso ko siya. So yung gamit, wala akong nakitang gamit. sabi po kasi sinuli sa inyo. Wala siya solid. Ako dumating ako dito alas 2. Sabi nila sinole. So wala pa ako nakita. Kinausap ko anak ko, wala silang gamit na ano. Kasi kung pa namin gamit, siyempre kasi namin tao. Sir, bakit po ayaw niyo pong ipa-autopsy? Alin? Yung Ba't nang papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili mo na yung sarili niya na hiwain mo pa? Engineer ka rin Bakit hindi man hiwain yun? Kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Tapos bayaan lang, iiwan na lang. Hindi naman ganun mga nag-autopsy. professional embalmer. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang anuhin? Gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos iiwain mo pa? Para lang maano? Ano ang dahilan na wala naman sila nakita ng foul play? sir, gano'ng kasakit sa pamilya niyo na naantala pa po yung pagpaproseso po sa bangkay ng asawa niyo. Ayun nga, Nagluluksa nandito po kami kayo. para Tapos Basta ang dami pa nilang requirements. So, ganun ba yung
nagdudusa na kami, tapos ito ang ramdaman mo, kahirapan ka pa. Yeah. Pero Yeah. nakikilala niyo po yung, Oo. yung mukha ng asawa niyo. Oo, kilala ng anak ko, kaya bigay kami ng waiver. Ano pa doon silang punto? So, Na para patunayan, gaano katagal Ang tanong ng bayan, magkano kaya ang binigay ni Cabral kay John Vic saka kay Boying Rimulya kapalit ng pagkwento na siya ay namatay na? Ngayon, meron akong ipipresenta sa inyo, ladies and gentlemen. Ito'y magandang point of discussion. Makita natin dito, pakita ko sa inyo ang drone shot ng lugar kung saan siya nahulog. At tingnan natin kung saan dito siya magkakaroon ng tinatawag na ano. Makikita natin ang bahay dyan nakatabi na dapat nakarinig kung sumigaw. Lahat ng tao po pag nahulog sumisigaw. Sigurado po ako. Ba't ito hindi man lang sumigaw si Cabral? O ito, ipapakita natin tong site, drone shot. Ito yung drone shot po. Makita nyo. Drone shot yan ng Cannon Road. Ito po yung Cannon Road. Kita nyo yung kamay ko. Ngayon, ito yung signboard ng arrow going uphill. Tapos ito yung unang concrete barrier. Tapos sa ilalim ng concrete barrier, ito yung unang space. Another concrete barrier, space, pangalawang space. Hindi dito nahulog si Cabral. Tapos another concrete barrier, tapos space. Dito ata nahulog si Cabral. Pangatlong open space, open ng gitna ng barrier. Kung dito wala ka makitang damo. O kung dito, ang tinatingnan kung saan ba nahulog. Kung dito ba siya nanggaling, may mga damo nga. Yan. Tapos, paano nangyari na ang pagkahulog ay perfect na perfect ang higa niya na parang nagpapa-selfie? Patagilid sa kanang bahagi ng katawan. Tingnan natin ang bahagi ng katawan na nahulog. I-compare natin dyan. I-compare natin dyan. Itong bato, most likely dito siya nakuha sa gilid. Itong malaking bato, dito nakatago. So, tingnan natin ulit yung katawan niya ng mga picturean na makita. Yung katawan ng tao na nakita sa bangin. Sa ilan, sa batuhan na. Ito. Ito siya. Paano mangyari na pagbagsak niya, nakatagilid? Imaginein mo, nung nahulog siya, ang ulo niya sa taas, ang paa niya sa ilalim. Pagkahulog, pagkatama ng paa niya sa bato, matutumba ang katawan niya. Dito naman, perfect na perfect. Kung may bato sa gilid, sa butas sa gitna ng mga bato siya, pumirpect na umuko pa. Diyan nakaposisto ang kanyang katawan. Perfect. Pang Photoshop. Grabe. Tapos, ito pa, ipakita ko sa inyo yung photo. Tingnan natin ulit ang autopsy ng punerarya. Ito. Nakalagay din sa autopsy ng punerarya, ang height niya ay 159, ang height ng katawan na nakita ay 159 centimeters, which is equivalent to 5'2". Ngayon, ang height naman ni Cabral, kung ikumpara mo sa height na 5'6" ni Bongbong Marcos, ay 5'6" siya ako nakatakon. Ang takon niya mga 2 to 3 inches.
So kung 5-6 minus 3, 5-3, or 5-6 minus 2, 5-4. Hindi na tugma. Si Bongbong pala, 5'6", pero nakasuot pa ng sapatos na 1 inch ang takon, ang taas. So, kung ganon, paano mangyari? Tingnan na nga natin dito ng ano. Maghanap ako dito ng litrato na magkatabi si Marcos at saka si Cabral. Ito ipapakita ko na lang siguro yung ano. Yung dating vlog ko. Ito po yung dating vlog ko. Ipakita ko. It's a vlog of Dada Toto. Wish, you say hi to my subscribers? Saan ba yun? Saan to? Ito, dali lang. Ito. Hello. Okay. Asan ba yun?
Tingnan ko na lang aking dating channel. This is you. Hmm. This is you. Ito na. Sorry for the delay. Ay, balik. Ito po. Yak. Oh, ito na. Pasensya lang, matagal. Vlog ko dati ito. So, hindi tugma sa autopsy report na 5-2. Paano mangyari ito? May kababalaghan na nangyayari dito. Ni Cabral at saka yung mukhang bangkay na nagkuha sa bangin. Sa ilalim ng canon dito. Ang datos. Yan ang mukha ni Cabral sa taas. Sa baba, yan yung missing bride. Pero hoping na buhay pa sana ito si missing bride, si Sierra de Juan. Si Cabral, alam ko buhay pa ito hindi pa ito patay. Yan ang alam ko. Ang height ni Cabral ay 5'4". Ang height naman ni Cabral dito sa autopsy report ay 159 cm. Na kung i-convert mo, 5'2". 5'2 and a half or 5'2". So malayo. Kung ang tao pag namatay ay hindi naging pandak, mas pandak sa tunay na taas, ay hindi siya yon, yung bangkay. Di ba? Ganun lang ako kasi hindi siya yon. Oh, sorry. So, ang I want ulit. aking ipapakita dito ngayon ay yung height naman I want to ni Cabral pag itinabi kay Bongbong Marcos. Oh, ito na, nakatabi kay Bongbong Marcos. Sabi ni BBM. Ayan. Ay, tingnan nyo, magkasintangkad sila ni BBM. Si BBM ito si Cabral. Ngayon, pag pinalaki natin ito, lumalabas na nakatayo na nakapakyut na bumababa na konti. Nakaikis yung paa niya. Ang ibig sabihin, bumaba ng 1 inch ang katawan niya dito sa post nito na kasama si BBM. So, yan po ang nakita ko. Tingnan natin sa iba. So, ngayon, kung gano'n, ang takon niya kasi yung mga 2 inches ang takon. So, kung 2 inches at 5'6" si BBM, katabi niya, si BBM 5'6" na 5'7" na si BBM kasi mga 1 inch ang kanyang takong na sapatos ni BBM. So, 5'7" dito ang height ni Cabral. Minus 2 inches, 5'5". Tapos si BBM ay 5'6", tapos may 1 inch pa na takong ang kanyang sapatos, 5'7" siya dito sa litrato dito. So, ladies and gentlemen, yan po ang mga dagdag na mga himala. So, ang unang himala ko rito ay nagtatanong ako sarili ko kung pwede ba yan. Okay. Kasunod na himala ko dyan, pansinin nyo, yung oras ng pagkapatay ay na dineklara ng doktor na matay yung katawan na yon ay 9:50 p.m. noong December 18. Ibig sabihin, kung nandun siya alas 3 ng hapon, December 18, 2025, wala ba siyang ginawa? Hindi pa siya tumalon? Tapos andun siya alas 5, nag-alas 6 ng gabi, nag-alas 7, nag-alas 8, alas 9, mag-alas 9, sabihin natin, 40 na siya nagpahulog o 45. So, hindi siya consistent sa tinatawag na nagpakamatay siya dahil nakita siya doon last ay alas 5 or alas 3 ng hapon.
ano na. So the biggest scam of the year talaga itong nangyari sa ginagawa nila ni John Vic. Ngayon, ano ang posibilidad bakit kailangan nila magsinungaling? Number one is ayaw ni Cabral na makulong. Sigurado yan sa mula ng panahon pa ni Noynoy Aquino na nagiging planning siya. Magaling siya sa plano kasi sa planning siya. At hanggang sa panahon ni Duterte, naging planning din siya. Hanggang panahon ni Bongbong Marcos, planning din siya. So maraming kontraktor na ang kanyang nakausap. So sabihin na lang natin ang lahat, mga hindi lang 2 trillion. Kung sabihin natin kumita na lang sa 1%, what is 1% of 2 trillion? Ang trillion ay may 12 zero. So, ang 1% ng 2 trillion is 2 billion. Tama? Tingnan natin. Para sigurado tayo, kumpitin na lang natin. Hindi tayo magaling sa oral So, 0.01 times 2 trillion. So, hindi bababa sa 20 billion ang kinita ni Cabral sa 1% lang na share niya sa nakawan mula pa panahon ni Noynoy Aquino hanggang sa panahon ni Bongbong Marcos. So sa 20 billion na naipon niya, my God, wala pong gustong magpakamatay na meron kang pera kahit ninakaw pa. Nasa pangalan mo na, alam mo na ikukulong ka. Ang gagawin mo na lang, magpakulong ka na lang, mag-antay ka ng 30 years, lalabas ka, balikan mo kung saan mo itatago ang pera mo. O di kaya, ibili mo sa negosyo, ibili mo ng mga lupa lahat. Para hindi mahalata. Ibili mo ng mga lupa. Gamitin mong mga taong malalapit sa iyo mga nakapangalan na bibili ng lupa, paunti-unti. O di kaya makipag-joint venture ka sa mga korporasyon para nakalayer, nakatago. Magtanong ng kayo sa mga abogado at alam nila yan kung anong diskarte. Ay, nako. So, let us, the only way na, sa ating ito, New Year na ito, bago matapos ang taon, bigyan tayo ng blessing ng Panginoon na hindi na mauulit o di kaya mabawasan man lang at di kaya mahuli sila pati si Bongbong. Number 1 po na utak dito, sa lahat na nakaw, sa panahon ni Bongbong, ay si Bongbong bakit? Alam na alam niya eh. Noong SUNA 2024, nagsabi pa siya, nagmamayabang pa siya na 5,500 flood control projects. After 1 week, bumaha sa Bicol. Bagyong Christine. Tapos, ang nangyari doon, wasak. Ang mga doon ka pa nakakita ng public official na si Villapuerte na imbis pagkain binibigay, sumakay ng bangka at namigay ng tig pa 500 sa lahat ng tao masalubong niya. Kumuha pa ng mga reporter para picturean siya sa ginagawa niyang yun. Grabe. So, ngayon, dahil sa siya ang nag-aproba, alam niya yung 2024, ladies and gentlemen, Charlie Whiskey, si Mr. YouTuber, Bergie Piquero, si Bambi, si elected son of God, Freak Time Bandit. Ang punto ko lang dito, 2024 pa lang alam niya na may nangyaring masama sa kanyang mga proyekto na pinirmahan niya. Ngayon, sa tingin mo ba pipirma siya ulit? Kung hindi niya alam yun. At dagdag niyan, nagkaroon pa ng blanco-blanco na Bicameral Conference Committee report. At kung nagkaroon ng blanco, ibig sabihin may masamang nangyari at alam niya dapat yun. At kung alam niya, bago niya pinirmahan, dapat ay sabi niya. Totoo nga. Imbis na December 20, ang pagpipirma ni Marcos ng General Appropriations Act for 2025, pinospone niya ito sa December 29.
Pinirmahan niya. Tinanggal niya yung 26 billion mula sa DPWH at natira pa yung 1 trillion pa rin. At bineto niya yung 26 billion. Bineto niya rin ang 168 billion sa unprogrammed appropriations. Kaya ang nabeto nilang sa mga projects na may pundo ay 26 billion lang. Ang ibang bineto niya ay walang pundo yun. Unprogrammed nga ang tawag eh. Tapos, kung dito mo makikita na sa totoo, sabi ni Lacson, sabi ni Bernardo, na totoo yung 100 billion na insertion na ginawa ni Saldico. At sa 100 billion na hiningi ni BBM kay Saldico, na ipasok sa bicameral conference level, hindi sa NEP level, bicameral conference committee pang-apat na andana, o di kaya pang-apat na steps o na hakbang, doon ipinasok 100 billion. 1 billion lang daw ang tinanggal doon, sabi ni Lacson. So confirm ang lahat. So hindi mo pwede sabihin na hindi alam ni BBM at alam niya rin ito ni Cabral. Kung lahat ng totalin mo, halos 2 trillion ang nagastos. So lahat namang stay sa panahon ni Noynoy, sigurado mga kontraktor diyan may kita diyan na malaki. Although hindi kasing bastos sa panahon ni BBM. Panahon ni Duterte may kita din kontraktor diyan. Sigurado ako. Tapos panahon ni BBM matindi ang kitaan kasi dito na naumpisa yung tinatawag na ghost projects. Panahon ni Noynoy at ni Duterte ay ano lang, substandards lang. So ngayon kung 20 billion easily, I now tend to agree with sino to si Remulla, John Vic Remulla na 20 billion na kinita ni Cabral. So sabihin nga natin, pwede mangyari 1% lang siya. So 1% all over the years. Ilang administration? 3 administration. Noynoy administration, Duterte administration, at saka Bongbong administration. 20 billion, 1% of 2 trillion. So, sa tingin mo ba, nagbigay ng pera itong si Cabral sa dalawang Remulla para gumawa ng diskarte? Hayaan na lang ang investigasyon, hindi na siya makialam eh. Bakit nakikialam pa? Magsasalita pa na may DNA na daw. Ang DNA, it takes 2 weeks to complete. Tapos sabihin mo pa, nabasag ang mukha. Hindi naman nabasag. Grabe, tapos sabihin mo pa, nawasak ang kamay. Tapos sabi naman ng pulis mo, hindi nawasak. Gasgas lang. Wala rin sa, nakalagay, gasgas din sa autopsy na pinakita ko sa inyo. Subdural, likod, o gasgas din. So, taking all of those together, tapos alam natin na si Cabral ang nag-contact sa lahat ng politiko, kasama si BBM, kasama si Saldico, kasama si Sandro, kasama po si Romualdez, ay maraming alam siya, lahat po may cellphone number. Bakit pinatago kagad ang cellphone? Kunwari pa mag-anunsyo si Boying Remulla, ba't nakikialam ka? Hindi mo, alam mo kagad, bakit ang problema ko, bakit kayo sa lahat ng opisyal ng bayan, kayo pinakaunang nakakaalam na namatay si Cabral. Kayong dalawang kakapatid. Hindi ka na ba magdududa dito, BBM? Hindi ba kayo magdududa dito, Lisa Araneta Marcos, na tinatraidor na kayo paunti-unti ng mga Remulla? Kasi ang alam ko sa Remulla po, unti-unti, kasi mga may history ito na mga pula-puti. Naalala mo noon na nagbinay noon si John Vic Remulla, tapos biglang nag-Duterte noong 2016. Ganon sila kabastos sa pamumulitika, baliktad. 180 degrees, hindi 360. Kasi pa mag 360, pag ikot, kaharap ka rin. So, yan nakikita natin dito na matindi.
So, nagdududa ako What are you doing here Na- right now? Nagdududa ako na balang araw na lang, na makikita na lang ni Bongbong Marcos na nawala na siyang palayasin siya ni Remulla at paupuin ni Remulla, paupuin ni Remulla si Sara Duterte, bida naman siya kay Duterte. Grabe mga laro ninyo mga Remullano. Tama din. Nagdududa rin si Pro BBM vlogger na si Bagong Lipunan, Kaloy Roy. Nagdududa na siya sa mga Remulla. Tingnan niyo mga Remulla, mga loyal, dapat tanggalin niyo ito sa pagka-ombudsman. Sige, magandang hapon na lang. Happy New Year sa lahat. Okay, sa kay Selma Toriman. Happy New Year. Tony Cousin from South Korea. Marshall Silerio, biggest lie ginagawa nila, attorney. So, ITC, midnight. So, Happy New Year, Katoto. Marshall Silerio ulit. Pati yan, pagkuha na din ang bilis naman. Ang results, 48 hours lang. Ang alam ko, 2 weeks pa ang alam ko eh. Sinabi ng mga experts, sinasabi sa research ko sa Google, mga 2 weeks. So, Marian Mol, what? Tanong, maliwat pala. Tanong ko lang bakit nakikialam po si Boeing dyan sa kaso kasi gusto nila manatili. Sinagot ko na kanina na may makipagkutsabahan siya kay Sara Duterte. Marian maliwat. Saka sir, dapat ang kukunan ng DNA, mga anak, hindi asawa. Wala naman ang asawa eh. Sunderline, Celestial. Baka mag-anak ko pa to eh. Ito Celestial, taga ano ba kayo? Taga Kalinog, Iloilo. Nanay ko, taga Kalinog. Hi daw, drama, gidni. Ophelia B. Taipan. Halatang niluto ang pagkamatay kuno ni Cabral dahil hindi tumpak ang kanilang sinasabi. Kaya hindi yan namamatay. Bagkano kaya ang bayad ni Cabral kay Remulla? Renato Nazareth, daming alam mo. Okay lang yun, dami namang alam ko talaga eh. Rodi Rabi, Pastor, stay safe. Tapos Helen Baguio, Happy New Year. Happy New Year po, Pastor. Happy New Year, Helen Baguio. Rodi Rabi, you are always in our prayers 24/7. God bless you and your family. Cesar Hugar, Happy New Year. Doc Toto, Tirador. Maligaya, malipayon nga Pasko sa imo, Cesar, sa Pulumurok. Rodi Rabi. Tapos kay Marcel Silerio, God bless us all. Happy New Year. Narciso Francisco, di matatapos yung investigasyon na sa flood control na yan o naubos na, nawala na yung atensyon natin sa flood control na baling kay Cabral. Bali wala nang pampatabon yan sa kaso ng flood control. Tama po kayo. Christopher Mozo, scripted na yan, idol, planted na lahat yan. Basta, wala pag naalala ko, walang dugo ako nakita sa foil. At pinalitan pang crooks. Ang nilagay kulay pink. Pero nung umalis siya sa hotel, ang crooks niya kulay puti. Rodi Robles, pinatay, hindi nagpakamatay yan. Emmanuel Chan, person of interest must include John Vic cover-up. Tama. Si John Vic kasama sa POI. So, Berjic Piquero, scam. Christopher, liar ito. Vicente Jr. Barnido, naiba itong asawa ni Cathy Cabral. Imbis na i-insist niya na may palpe, ay siya pa ang nagtatanggol sa gobyerno. So, RDTV, palabas na mga adiktos yan para mapagtakpan. Amil Mutalib, Bismillahirrahim, Doc Attorney Engineer Totsky, paano na ang mga ang Pinas? Majority sa mga government officials, kawatan, mga buhaya. Best regards from MSU Marawi, Raha Sulaiman Hall, Room 154. Happy New Year! Ay, matanong ko nga yung aking anak. Loy, ano ba yung pambansang hype ng Pilipinas? Sabi sa pinag-aralan natin, Carabao. Carabao is the national animal of the Philippines. Sabi ko naman, hindi, pinalitan na. Ano na po? Buhaya na.
Ah, Baka Squatter, Marcos Resign, Merry Christmas and Happy New Year. Brenda Villafania, oy, kano to ni kaibigan si Ninette Villafania. Nakakalusot man kayo sa gawa ng nyo dito sa lupa, pero sa harap ng Diyos hindi kayo makakalusot. Kaya sabi ni Benny Abante, antayin mo kami diyan sa langit, naiwan mo ako na nag-isa rito, sabi niya kay Akop. Sabi naman ng anak ni Akop, kayo mga nagbabas sa tatay ko, sa kamatayan ng tatay ko. Salamat. Yan po ang leksyon na makukuha natin sa lahat ng politiko ng kurakot. Ha? Do good in your lives. Kasi dito kayo i-judge sa lives nyo, hindi na yung patay kayo. Patay kayo, wala na. Kung ano ang ginawa nyo sa buhay pa kayo, pagpatay nyo, ay dadalhin nyo na yan. Ikawatan numero 1 yung tatay mo eh. Sa Kuratong Baliling, siya nagtabo ng investigasyon para hindi matamaan si Colonel Lacson noong araw. O si DJ yung tatay mo. Ay, nako. Brenda Villapanya. Tapos, Juanito Gragasin. Tama ka, sir. Sa panahon na tayo ay haharap sa Diyos na siyang hahakol, mabuti man o masama ang ginawa ng tao, tiyak na igagawad niya ang tunay na katarungan. Amil Mutalib, ang tatay kawatan, anak kawatan, apo kawatan, pinsan kawatan, mga alipuris kawatan. Paano na lang tayo bayan nito? Insala. Syukran. Ay, Gabino, Manawisor, bakit John Vic nakita mo ba na tumama ang ulo sa bato? Puro ka lang jula-jula ng mga imbestiga. Tapos ka naman, si Mr. YouTuber, ang itanong mo sa sarili mo, bakit kailangan ng drive na pruweba na nasa gilid na ng bangin? Si Cabral, kanino niya pinapaabot ang selfie na yun? Ako. Ara Sausa, good evening, Atty. Toto. Wala na totoo sa mga pinagsasabi ng pinagagawa ng mga yan. Elected son of God. O, siya to si Kibuloy. Bakit nagsiselfie yung driver? Jello Marpa, sinong feeling na dati kang matinong tao pero ngayon DDS ka na? Uy, hindi ako DDS. DDS lang ako sa kung dinidepensa ko DDS. Kaya kinidnap niyo si Digong, didepensan ko yung batas ng Pilipinas laban sa kidnapping. Iano kung DDS ako? Wala, may problema ka ba? Ito naman, maluko rin ito si Bagong Lipunan eh. Ang tingin niya sa DDS, mga bubo. Hindi niya nakita nga kasing bright niya lang ang mga bright na mga BBM ay mga bright sa pagnanakaw, mga tuso. Yan ang gusto niyo. Arasaw sa God perfect and guide always, Dr. To. Free time bandit, 30 years. Ano ka ba, Hilo? 30 years ang binanggo kapag reclusion perpetua ang parusa. 30 years ang nakalagay sa revised penal code na kahit ilan pang parusa iparusa sa iyo, maximum of 30 years ka lang pwede ibilanggo. Pero pag in-apply mo na ang GCTA, good conduct time allowance, bababa yan, mga 20 years lang, labas ka na. Bombi, Happy New Year. Po, Dr. To, Virgie Piquero, sa dugo ng mga Marcos, sa dugo yan talaga. So, Mr. YouTuber, nako, manong panahon pa ni Digong ang gawain ni Cabral. Hindi lang panahon ni Digong, Mr. YouTuber, panahon pa ni Noynoy Aquino. Huwag kayo maging bias, pabor kay Dikan at kontra kay BBA, kay DDA, kay Duterte. Kasi ang katotohanan, panahon pa ni inappoint siya ni Babe Singson na undersecretary. Kaya ikaw, Mr. YouTuber, para paniwalaan ka sa sinasabi mo, sumunod ka kung anong nangyari. Huwag mo ibahin ang pangyayari. Happy New Year na lang sa'yo, Mr. YouTuber. Happy New Year, Charlie Bisky. Free time bandit, iba-iba ang threshold ng tao. Pag depressed yan, there's no way. Sabihin na natin, wala tayong alam sa threshold, pero ang tataka na lang natin, marami tayong pinupoint out na mga mali-mali. So, Jello man, unang-una, mali. Para sabihin na mag-suicide ang taong bilyonaryo. Ganun lang simple. Diyan na lang tapos na ang laban eh. Sorry na, Jabalya, ano na talaga ang totoo? Patay na ba? Hindi, buhay yun. Tago lang yun. Jello Maria, Marpa, ano ang panindigan? Hindi dapat mga kabayan. Mary Jane Acero. Mary Jane, kumusta kayo sa Kupang, Antipolo?
Mga taga ICC sa Kupang Antipolo, magandang gabi kay Daddy Bert, Mangada. Happy birthday po. New Year ang birthday na eh. Elected son of God. Dati bunyog na ngayon bulakonyog ay bulokjog ay bahala ka kung anong bunyog. Ang bunyog po ng hippie dyan si Insurrecto. Ang ayaw ko lang po nakipag kutsabahan kay BBM si Insurrecto. O yan, sinasabi ko ng tahasan yan. So maintindihan mo na kung bakit elected son of God. Perni Pintor, Edita Matamis, bakit tatawag si Colex kay Attorney Abad para sabihin ipagdasal na magbabago si BBM? Ano ibig sabihin nun? Winto ka lang yan na walang kabuluhan. Ikaw nga walang kabuluhan. Sorina Habalya, project niya ginawa pa nilang ghost. Si naman, talaga naman. Akala mo pati patay, igugos pa nila. Mahilig talaga kayo sa ghost. Jose Bengona, Happy New Year. Perny Pinto, Wish, guwapo. Efren Infante, good evening po, Dr. To, like Dan po, Happy New Year. Sa Melines J, Happy New Year diyan sa sa Singapore. Mayapabingi na. Mayapabingi mga kabalen. Naimbag rabi mga kamsat ko. Masanto si Labi sa mga kamag-anak ko sa Pangasinan. George Galison, dami mong alam. May alam ka pa pala sa pagkamatay ni Cabral. Ang bubo mo talaga. Yan lang ang isasagot mo. Wala kang argumento, wala kang debate. Greetings po from Japan. Don Sir Kaso. Ay, Don Sir, Happy New Year. Okay, papalab natin kaso nyo. Sorry na, Jabalia. Buhaya na pala. May national animal ngayon. Buhaya na. Happy New Year. At dito, shout out sa Marian Maliwat. Sir, watching from Houston, Texas. Snow na. Lakas ng snow dyan, alam ko. Sorina Jabalia, Grosicho, Maria Victoria Sanchez. Happy New Year, Gila Marfa, Yasmin. Happy New Year po, Doc. Kakatawa po mga bashers niyo po. New Year na sana. Natutuwa ako sa mga bashers ko eh. Isa man, Gila Marfa, dati ka matinong abogado, ngayon ay DDS ka na. Bakit ang DDS? Hindi matino. Sa kwento mo lang yan. Ang totoong katotohanan, napakaraming matalino sa DDS. Tingnan mo si Guanzon, Attorney Guanzon. Tingnan mo sino pa? Marami. Tingnan mo si Attorney Bello. Honey Jane Stubon. New Year, sir. Watching from General Santos City. Maayong gabi dyan sa Jensan. Tapos Norbertino Kiambao. Kamag-anak ni Kevin Kiambao to na basketballista eh. Kung walang adik at bungang hindi malalaman ang pagnanakaw ng mga ganito politiko. Marianita ka, Junet, kasing kapatid ko. Happy New Year. Tatawag ako sa inyo. Okay, hanggang dyan na lamang po. At Happy New Year sa lahat. At abangan yung iba pang mga vlog sa atin mamaya.